Kapayapaan po ang sumainyo mga mahal naming mga taga-subaybay. Patuloy po namin kayong pinasasalamatan dahil sa inyong patuloy na panonood at pakikinig ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na ating mababasa sa mga banal na kasulatan dito sa programang Ang Kabanal-Banalan. Makakasama po natin ngayon ang ating minamahal na kapatid na Benhanan na siyang pangunahing kasangkapang tagapagsalita upang ibahagi sa atin ang mga aral na katotohanan ng ating pong Panginoong Diyos. Kapayapaan po ang sumainyo, kapatid na Benhanan. Kapayapaan po, kapatid na Ebiasap, at sa inyo po na aming mga taga-subaybay, kapayapaan po ang sumainyong lahat. Ang niloob po ng Diyos na atin pong maging paksa na ngayon ay atin pong sama-samang pag-aaralan, ay may pamagat na ang tanging paraan ng pagtakas sa kapangyarihan ng dyablo. Mga minamahal naming mga taga-subaybay, sa paksang ito ay nais na gisingin ng ating Panginoong Diyos ang ating awareness tungkol sa katotohanan ng buhay na nagaganap po sa atin everyday. Opo, everyday is a battle. Araw-araw po ay nasa pakikipagbaka tayo o pakikipaglaban. At ang ilang halimbawa po sa mga battles in life na atin pong hinaharap o kinakabaka ay ang relationship issues, yun pong career pressures, at yun pong takot o fears, doubts o mga pag-aalinlangan, bunga ng iba't ibang mga sitwasyon at mga pangyayari. At higit sa lahat, yun pong ating spiritual life. Sa atin pong paksa, liliwanagin sa atin kung tayo po ay nasa isang pakikipagbaka, mahalagang maintindihan natin at maunawaan. Sino nga ba ang ating kalaban? Sino nga ba ang prinsipal na kalaban natin sa araw-araw na dapat nating maintindihan? Ano yung kanyang mga paraan na ginagawa na dito tayo dapat na maging aware? At higit sa lahat, sino yung ating pangunahing kakampi na dapat na maging saligan natin araw-araw? At ano yung mga paraan na kanyang inihanda para tayo magtagumpay? Tayo na po, simulan natin ang ating pag-aaral. Kapatid na Benhanan, maaari pong maging katanungan po ng ating maraming mga taga-subaybay. Kung titingnan po natin ang kasalukuyang takbo ng sanlibutan, marami po tayo napapanood, marami tayo nababalitaan. Pero sa tiyak na pagbasa na sinasabi ng ating Panginoon, ano nga po ba ang totoong sitwasyon at kalagayan po ng sanlibutan ayon sa pagtuturo ng Panginoon? Gaya nga ng nabanggit nyo kanina, kapatid na Ebiasap, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa pakikipagbaka po natin. Na alam po natin, anuman ang nararanasan ng tao sa mundong ito, mayroon pong pinag-uugatan. Apo. Yung kabiguan ng tao, yung pangamba, yung alalahanin, yung mga iba't ibang uri ng mga pagsubok na pinagdaraanan ng tao ngayon na halos ang tao ay humantong sa tinatawag na hopelessness o kawalan ng pag-asa. Isang bagay po ang sinasabi ng Biblia na dapat po muna nating maunawaan. Gaya ng iyong katanungan, kapatid na Ebiasap, ano nga ba ang kalagayan ng sanglibutan sa kasalukuyang panahon at ang tao'y nakararanas ng iba't ibang negatibong bagay dito sa ibabaw ng lupa? Basahin niyo po ang unang 1:5-19 sa Tagalog Popular Version. Narito po ang sagot ng Biblia sa unang 1, Kapitulo 5,
versikulo 19. Alam nating tayo'y anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. Naririto po mga giliw naming taga-subaybay ang isang katotohanan kung bakit ang mundong ito ay dumarana sa kanyang kapighatian. Ang tao ay nakararanas ng iba't ibang uri ng mga negatibong bagay sa kani-kanilang mga buhay. At ito nga po ang pinagmumulan. Ang sanglibutang ito ay nasa kapangyarihan ng diablo. Kapag ka po sinabi natin nasa kapangyarihan ng diablo, ang ibig pong sabihin ng mga talatang ito ay na-impluensyado siya ng ating kaaway na diablo, kapatid na Ebiasap. Apo. So kapatid na Benhanan, kung ang mundo, sabi po nung talata na atin pong nabasa, mga mahal naming mga taga-subaybay, ang mundo ay nasa kapangyarihan o nasa impluensya ng diablo. So talagang meron pong pagbabaka o labanan na nangyayari, kapatid na Benhanan. Totoo po yun, kapatid na Ebiasap. At kung meron pong pangunahing kaaway na dapat ay aware po tayo sapagkat tayo po ay nasa araw-araw na pakikipaglaban, wala pong iba kundi ang diablo, kapatid na Benhanan. Tama po, kapatid na Ebiasap. Ngunit ang tanong, kapatid na Benhanan, kung ang mundo ay nasa impluensya ng diablo o nasa kapangyarihan ng diablo, paano po nangyari yun? Paano po nangyari na ang sanglibutang ito ay napasa kapangyarihan po ng pangunahing kalaban o kaaway natin sa makatwid ay ang diablo? Gaya po ng atin pong nalalaman, ang diablo ay hindi po basta-basta kalaban o kaaway. Tiyak mayroon po siyang kapangyarihan. At itong kapangyarihan ito ang ginagamit niya upang ang mundo ay mapasa ilalim sa kanya. At ito po ay mababasa natin sa iba't ibang kaparaanan ay gumagawa ang diablo upang ang tao na naninirahan dito sa ibabaw ng lupa ay mapasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ito po ay mababasa natin, kapatid na Ebiasap, sa 2 Korinto 4 at 4. Narito po ang sagot ng Biblia, 2 Korinto, Kapitulo 4, versikulo 4. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y wag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Narito po, mga giliw naming taga-subaybay, ang direktang pagtuturo sa atin. Si Satanas o ang diablo ay gumagawa ng kanyang mga kaparaanan upang masilo niya at mailagay niya sa ilalim ng kanyang kapangyarihan ang mga taong dito ay naninirahan sa ibabaw ng lupa. Ang sabi ng Biblia, binubulag ng kaaway, binubulag ni Satanas ang pag-iisip ng tao upang hindi sumilang sa kanilang puso ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng ating Panginoon o ang katotohanang nasusulat sa banal na kasulatan. Nagre-resulta ito, kapatid na Ebiasap, sa puso at isip ng tao na manghawakan siya sa kanyang sariling katwiran. At ang tao, kapag ka nanghahawakan na sa kanyang sariling katwiran, gaya ng siya po ay naiimpluwensyahan na ng diablo. At dahil dito, winawalang halaga ng tao ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng Panginoon. Dito'y nagnimistulang siya ang hari ng kanyang sarili. At nangyayari ang nasusulat sa banal na kasulatan na ang taong nasisilo o nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo ay inaari niyang mapait ang matamis o ang kaliwanagan ay inaari niyang kadiliman. Nababaliktad ang kanyang pananaw sa buhay na ito. Sapagkat, gaya ng atin pong narinig, uulitin ko lang, binubulag ng diablo ang pag-iisip ng tao. Maliwanag po yun, mga mahal naming mga taga-subaybay. Kaya po, gaya ng narinig natin kanina, hangad ng pag-aaral na ito na gisingin po ang ating awareness na ito ay araw-araw na nangyayari sa buhay natin na bilang mga tao na nilikha ng ating Panginoong Diyos. I-reveal pa po natin, kapatid na Benhanan, yung real intention kung bakit ginagawa po ng diablo na bulagin ang isip ng tao. Ano po ba dahilan kung bakit ginagawa niya ito? May isa lamang pong dahilan ng diablo, kapatid na Ebiasap. At ito ang kanyang ultimate goal. Kung bakit patuloy at patuloy na gumagawa itong diablong ito para siluin
at napasailalim niya ang buong sanglibutan. At ito po ay nasusulat sa Mateo 4:8 hanggang 9. Pakibasa po. Narito pong sagot ng Biblia sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 9. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kalwalatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Yan po ang maliwanag na nasusulat, mga giliw naming taga-subaybay. Dito ay inihahayag ni Satanas kung ano yung kanyang pangarap, kung ano yung kanyang mithiin, kung ano ang layunin niya sa pagbulag sa isip at puso ng tao. Ibig ng dyablo na ibaling ang pagsamba ng tao na sa halip sa Diyos iukol, ay ibig niyang agawin ito, kapatid na Ebiasap. Opo. At ginagawa niya ang lahat ng kaparaanan, gaya po ng talatang inyong binasa, nang magkatawang tao ang ating Panginoon Diyos sa pangalang Kristo Jesus, ibig niyang agawin yung kaluwalhatiang marapat sa Panginoon. Sa paraang gusto ng dyablo, maging ang Diyos na nagkatawang tao ay sumamba sa Kanya. Yun po ang kanyang ultimate goal. At dito, inihahayag niya ang kanyang sarili na siya po ay isang kaaway ng ating Panginoon Diyos. So ang paraan pong ginagawa niya, kapatid na Benhanan, batay po dun sa talata na atin pong binasa at ipinagdingkod sa ating mga mahal na taga-subaybay, nagbubukas po ang dyablo ng mga opportunity. Tama po yun. Kalwalatian, ino-offer ang kalwalatian, ang pagsikat, ino-offer po yung kayamanan sa tao na sa katotohanan, hindi naman po masama na tayo po ay magkaroon ng mga pangangailangan natin sa buhay. Okay. Pero yun pong buong panahon ng tao ay doon na lang po dinadala ng dyablo ang kaisipan ng maraming tao para hindi na po maintindihan ng tao kung ano ba talaga ang tunay na layunin ng buhay. Tama po. At mapapansin nyo, kapatid na Ebiasap, na sa talatang ating binasa ay tila mayroong pangako ang dyablo na pagiginawahin ang buhay ng tao sa mundong ito kapalit ng pananambahan sa kanya. At ito po ay nangyayari sa araw-araw ng ating pamumuhay. Mapapansin ninyo, bagaman iisa ang ginagamit na batayang aklat ng iba't ibang mga mangangaral, kapansin-pansin bakit hindi po nagkakapare-pareho ang turo, kapatid na Ebiasap. May mga nagtuturo na 3 ang Diyos, 2 ang Diyos, at iba't ibang mga bagay pa. Maliwanag po ang intensyon, kapatid na Ebiasap. Ang intensyon ni Satanas ay iligaw ang tao. Sa kasalukuyang panahon, hindi man niya sinasabing tuwiran na, mga tao, sambahin niyo ako bilang si Satanas. Hindi man ganoon. Ibig niya na ang tao ay wag sumamba sa tunay na Diyos. Opo. Kaya po, mga mahal naming mga taga-subaybay, maging mapagbantay po tayo, maging maingat po tayo, sapagkat ang dyablo po ay tahimik na gumagawa ng mga kaparaanan, ino-offer po niya ang iba't ibang mga bagay, pero sa likod ng lahat, ang intensyon gaya ng sinabi po ng ating pong mahal na kapatid na Benhanan, ang nais po niya ay sumamba ang tao sa kanya at siya ang makilalang Diyos, instead na ang tunay na Diyos ang makilala ng maraming tao sa mundong ito. Kapatid na Benhanan, paano po kung nahulog na ang isang tao sa bitag ng dyablo? Inoffer niya yung isang bagay para po siya yung kilalanin at hindi po makilala ang Diyos. Gaano po ba kasama ang kalagayan ng isang taong pagharian ng dyablo? Mga giliw naming taga-subaybay, tiyak na hindi natin magugustuhan ang magiging resultang kapahamakan na dulot ng pagkasakop ng tao o mapagharian siya ng dyablo. Kaya sa pamamagitan po ng pagtuturong ito ay inihahayag ng programang Ang Kabanal-Banalan ang mga malalalim na gawa ng ating pong kaaway na dyablo. Gaya po ng inyong katanungan, kapatid na Ebiasap, isang napakasaklap na kapalaran ang matatamo ng isang tao na siya po ay manatiling na paghaharian ng dyablo. At ito ay mababasa natin sa Juan 8:44. Narito pong sagot ng Biblia sa Juan Kapitulo 8, versikulo
44. Kayo sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Gaya po ng atin pong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa umpisa ay tila napakasarap. Ipakikita ng dyablo ang kasaganaan ng buhay, ang kaginhawahan ng buhay, subalit samantalang tinatalunto ng tao ang ganitong kapalaran sa mundong ito, naghihintay naman sa kanya ang isang masaklap na kapalaran. Opo, hahantong ang tao sa tinatawag na kamatayan. At ang kamatayang ito ay hindi po kamatayang pisikal, sapagkat alam po naman natin na mabuti at masama ay hahantong po sa tinatawag na kamatayang pisikal. Pero itong mapagharian ng dyablo ang isang tao, ay bukod po sa siya'y hahantong sa pisikal na kamatayan, meron ding tinatawag na espiritual na kamatayan, kapatid na Ebiasap. At ang kamatayang idudulot nito sa tao ay ang kamatayan ng kanyang kaluluwa. Opo, pinapatay sa pamamagitan ng pagkakasala ng tao, ng dyablo ang kaluluwa ng sino mang nasasakop niya. Ang tao ay mabubuhay sa kasinungalingan at alipin nito habang buhay. At kung mananatili ang tao sa ganitong kalagayan, tiyak na magre-resulta ito ng kamatayang ukol sa kanyang kaluluwa. So, ibig po sabihin, kapatid na Benhanan, talagang sa pasimula, bubulagin muna. Opo. Di po ba? So, ipakikita na yung kabutihan, kasamaan. At yung kasamaan, ipapakilalang kabutihan. Opo. Pero maliwanag po ang intensyon, talagang para patayin ang kaluluwa ng isang tao. Opo. Di po ba? At kung pag-aaralan pa po nating mabuti, mga mahal naming mga taga-subaybay, kung ganito po ang intensyon ng dyablo, kapatid na Benhanan, sabi niyo po kanina, may sarap, may pansamantalang ligaya. Opo. Na mararanasan naman ng tao. Kaya kung hindi po talaga aware, kapatid na Benhanan, nanasain ng taong manatili na lang dito. Opo. Pero maliwanag po ang inyo pong naging pahayag kanina na ipinahayag mismo ng ating Panginoong Diyos, may intensyon na patayin ang kaluluwa ng tao. Yan ang gusto ng kaaway natin na kung tawagin ay dyablo at Satanas. Opo. Pero wag po tayong mag-alala, mga mahal naming mga taga-subaybay. Merong paraan na inihanda ang Diyos para makatakas ang tao sa kapangyarihan ng dyablo. Kapatid na Benhanan, ano nga po ba itong tanging paraan na ito na inihanda ng ating Panginoon para ang tao ay makatakas sa pagiging alipin ni Satanas o alipin ng dyablo? Mga giliw naming taga-subaybay, isang bagay po ang tiyak. Una, ipinakilala sa atin ang kaaway, ang diablong Satanas. Pangalawa ay ipinakita ang kanyang iba't ibang uri o kaparaanan kung paano niya inilalagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan ang sangkatauhan. At kapag ka po ang sangkatauhan ay nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan, naghahatid ito ng kapahamakan, kapatid na Ebiasap, sa kanilang kaluluwa. Kung kaya naman ngayon ay ihahayag, ano ang paraan upang ang tao ay makaligtas sa kapangyarihan ng dyablo? Sa ganang ating sarili, wala tayong magagawa. Kaya kailangan po natin ng kakampi. At ito po ay itinuturo ni Santiago sa kanyang 4 at 7, pakibasa po. Narito po ang sagot ng Biblia sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 7. Kaya't pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo, at siya ay lalayo sa inyo. Totoo naman po yun. Walang tao ang magnanais na kumampi o sumalig sa dyablo. Lahat tayo, inaamin natin sa ating sarili, ayaw nating magpasakop sa dyablo. Pero kung hindi po tayo aware sa mga iba't ibang paraan na ginagawa ng dyablo, unconsciously nabibihag niya tayo. Kapatid na Ebiasap. At parang mapagtagumpayan natin yung paraan na yun ni Satanas na idinadaanan niya sa pamamagitan ng pagpapakita ng kaginhawahan sa buhay na ito, kapalit ng pagkasakop niya sa tao
narito ang paraang itinuturo ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, labanan natin ang dyablo. Sa paanong paraan malalabanan natin ang dyablo? At sa paanong paraan lalayo ang dyablo sa atin kung tayo po ay pasasakop sa Panginoon Diyos? Opo, isang tanging paraan na itinuturo ng Biblia para ang tao'y makatakas sa kapangyarihan ng dyablo at wag na muli siyang masilo nito, ang kailangan po ang tao'y pasakop sa Diyos o paghariin natin sa ating buhay ang Diyos. Saka natin labanan ang dyablo at tiyak pagtatagumpayan natin siya. Opo. Sa madaling sabi, kapatid na Benhanan, gaya po ng sinabi nyo kanina, hindi po natin kaya Opo. na labanan ng dyablo on our own. Yes. So, kailangan po natin ng kakampi. Opo. At ang kakampi na dapat na maging saligan po ng mga tao ay walang iba kundi ang Diyos. Opo. At salamat po sa Panginoon, mga mahal naming mga taga-subaybay, sapagkat maging ang paraan ng Diyos na siyang dapat na sikapin natin at pangarapin nating palaging maging kakampi upang manalo tayo sa araw-araw na pakikipagbaka, sinasabi din po yung paraan kung papaano po natin ito makakamit para di tayo pagharian ng dyablo ay ang pagpapasakop sa Panginoon. Kapatid na Benhanan, paano nga po ba mangyayari yun? Paano po natin magagawa na makapagpasakop sa Diyos na atin pong Panginoon na tinuturo po ng Biblia? Kung paanong ang banal na kasulatan ay naghayag sa atin ng paraan ng pagsilo ng kaaway upang dalhin ang tao sa kanyang kapangyarihan, narito isasaysay sa atin ang paraan naman kung papaano magagawa ng tao na siya'y makatakas sa kapangyarihan ng dyablo sa pamamagitan ng pagpapasakop sa ating Panginoon Diyos. At gaya nga po ng inyong sinabi, kapatid na Ebiasap, papaano nga ba magagawa ng tao ang lubos na pagpapasakop sa Diyos upang pagtagumpayan niya ang dyablo? Mababasa po natin ito sa unang Pedro 5:6, 8 kasama ang 9. Narito po ang sagot ng Biblia. Unang Pedro 5:6 kasama ang 8 hanggang 9. Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa kapanahunan. Kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman, ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Maliwanag po ang isinasaysay ng Biblia, mga giliw naming taga-subaybay. Ang pagpapasakop sa Panginoon Diyos ay ang lubos na pagpapakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. At narito ang ilang mga gawa na maghahayag sa atin ng pagpapasakop sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, tayo po ay maging mapagpigil, maging mapagpuyat o mapagbantay po sa nangyayari sa ating paligid, maging sa ating sarili, sapagkat laging nakabantay ang dyablong kaaway. Ang paglalarawan po ng Biblia tungkol sa dyablo, kapatid na Ebiasap, at giliw naming taga-subaybay, siya ika ay gaya ng leyong umuungal. Humahanap lamang ng tiyempo para atakihin niya ang tao at mapasailalim ng kanyang kapangyarihan. Subalit sabi ng Biblia, labanan natin siyang matatag sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Opo, mga giliw naming taga-subaybay, malibang ang tao ay magpakababa sa kapangyarihan ng Diyos, hindi niya mapagtatagumpayan ang kaaway. Kung sa kabilang banda ay isusuko naman natin ang ating sarili sa lubos na paghahari ng ating Panginoon, tiyak na magagawa nating labanan ang dyablo sa pamamagitan ng matatag na pananampalataya sa Diyos. Opo, kailangan po ang Diyos ang paghariin sa ating buhay at huwag ang dyablo, kapatid na Ebiasap. Opo, napakalinaw po noon, mga mahal naming mga taga-subaybay. Hindi po naman maaaring, opo, ang Diyos ang kakampi natin, ang dapat nating saligan upang manalo sa pakikipaglaban. Pero kapatid na Benhanan, malinaw po yung binasa po natin at inyo pong ipinaliwanag, meron po tayong bahagi
na kailangan tayong makipaglaban. Tama po. Di po ba? So, Tama. may bahagi ang Diyos na tulong para tayo magtagumpay at napakalaki nun, pero meron din tayong gagawin para maipanalo ang bawat laban sa araw-araw po nating buhay. Kapatid na Benhanan, ano po ba yung itinuturong paraan ng mga banal na kasulatan para po makapanatiling ligtas ang bawat tao sa kapangyarihan po ng dyablo? Alam niyo po mga giliw naming mga taga-subaybay, gaya po ng ating narinig, malibang magpasakop ang tao, hindi niya mapagtatagumpayan ang mga lalang ng ating kaaway na si Satanas. Pero may isang bagay po na tiyak na itinuturo upang ang tao ay makapanatiling ligtas sa kapangyarihan ng dyablo, at ito ang dapat po nating pakanasain. Ito ay mababasa natin, kapatid na Ebiasap, sa unang 1:5-18 sa Tagalog Popular Version. Unang 1, Kapitulo 5, versikulo 18, narito po ang sagot ng Biblia. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaaring anhin ng dyablo. Tiyak po ang pagtuturo, mga giliw naming taga-subaybay, upang ang tao ay makapanatiling ligtas sa kapangyarihan ng dyablo. Kinakailangan ang tao ay maging anak ng Diyos. May proseso ang pagiging anak ng Diyos, mga giliw naming taga-subaybay. At ito po ay hindi lamang nangyayari sa pamamagitan ng sariling paraan ng tao. May itinuturo ang Biblia kung paanong ang isang tao ay lubos na makapagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. At eventually, marating niya ang pagiging tunay na anak ng Diyos. Kailangang maging anak tayo ng Diyos, mga giliw naming taga-subaybay. Sapagkat ang tao, kung siya'y maging anak ng Diyos, sa kanya ay walang kapangyarihan ang dyablo. Sapagkat iniingatan na siya ng ating Ama na nagpapakilalang ito mismo ang ating Panginoong Kristo Jesus. Kapatid na Ebiasap. Opo, kaya kapatid na Benhanan, ano po, maliwanag po yung inyo pong naging pahayag na ang tao kailangan po talaga maghangad na maging anak ng Diyos. Isang relasyon na hindi po pangsamantala. Isang relasyon na talagang pang matagalan, pang walang hanggan, sapagkat kung maging anak nga ng Diyos ang bawat tao, umasa tayo sa proteksyon na ibibigay ng Panginoon sa bawat araw at bawat pakikipagbaka na atin pong hinaharap. Kapatid na Benhanan, saan nga ba dinadala ng Panginoong Diyos ang mga taong nagsisipakinig po ngayon, mga mahal nating taga-subaybay, mula po sa mensaheng ito o mula sa paksang ito na atin pong tinatalakay? Narito, mga giliw naming taga-subaybay, kung paanong ang dyablo ay mayroon ding anak na tinatawag na anak ng dyablo. Ngayon ay naririnig natin mayroon ding tinatawag ng anak ng Diyos. Paano mapagtatagumpayan ng tao ang mga anak ng dyablo? Kinakailangang maging anak siya ng ating Panginoon Diyos, mga giliw naming taga-subaybay. At sa pamamagitan po ng paghahayag na ito, isang tanging mensahe ang ibig naming iparating sa inyo. At ito po ay mababasa natin sa Mateo 6:33 sa Tagalog Popular Version. Pakibasa po, kapatid na Ebiasap. Narito po ang sagot ng Biblia, Mateo Kapitulo 6, versikulo 33. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan nyo. Narito po, mga giliw naming taga-subaybay. Hangad po namin sa pamamagitan ng mga pagtuturong ito na kayo mismo, mga giliw naming mga taga-subaybay ng programang ito, ay magkaroon din ng kalooban na mapagharian ng ating Panginoon Diyos. At kung tayo'y mapagharian ng ating Panginoon Diyos, tiyak, itataguyod at itatanghal natin ang isang pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Sa ganitong kaparaanan, matitiyak natin sa ating sarili na tayo nga ay nakawala na, nailigtas na sa madilim na pamumuhay, bunga ng pagkasilo natin dati sa kapangyarihan ng dyablo, kapatid na Ebiasap. Kung kaya sa pamamagitan po ng programang ito,
hinihikayat po namin kayo, mga giliw naming taga-subaybay, na magpatuloy po tayo sa pakikinig ng mga aral na hatid ng programang Ang Kabanal-Banalan, at hangad namin sa isang tiyak na panahon ay loobin ng Diyos na tayo man ay maging magkakasama na naglilingkod at nagpapasako sa iisang Diyos na ipinakikilala ng Biblia na ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Sa ganito, tiyak, ang kapangyarihan ng dyablo ay mawawala ng bisa, sapagkat nagkakaroon lamang ng kapangyarihan ang dyablo kung mayroong mga taong gumagawa ng kanyang kalooban. Subalit hindi ang mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos gumagawa ng kalooban ng Diyos. Nawa ay ipagpala sa atin ang maikling pagtuturong ito, basbasan ng Diyos at magkaroon ng kapangyarihang lumikha ng isang pananampalataya sa ating puso, at sa dulo pa roon ng ating pong mga pakikinig, tayo na pong magsama-sama sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At sa pagkakataong ito, muli ay uusal tayo ng isang panalangin sa pangunguna po ng kapatid na Ebiasat. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon po naming Diyos, marami pong salamat sa mga aral na muli mo pong ipinarinig sa amin. Tinuruan mo kami na maging aware sa bawat araw ng aming buhay. Binibigyan mo kami ng pagkakataong mabuhay upang mapag-unawa kung bakit kami nasa mundong ito. Tinuro mo sa amin na kami ay nasa pakikipagbaka araw-araw. Pinakilala mo sa amin kung sino ang aming pangunahing kaaway. At itinuro mo din po sa amin kung ano ang mga pamamaraan na kanyang inihahanda at ginagawa upang kami ay gawing alipin at kanyang pagharian. Ngunit salamat, Panginoon. Tinuro mo sa amin na ikaw ang Diyos na kailangan naming pagsukuan ng aming sarili upang kami magtagumpay sa araw-araw na pakikipagbaka. Tulungan mo lamang kami, Panginoon, na maging mapagpasakop sa iyo. Mabuhay kami sa paraang gusto mo. Mabuhay kami sa lahat ng iyong mga ipinag-uutos. Tulungan mo po ang mga mahal naming mga taga-subaybay na nakikinig ngayon, na nanonood ngayon, na kung dumaan man sa iba't ibang sitwasyon, bunga ng mga pandaraya, ng kaaway na dyablo, maawa ka, Panginoon. Iligtas mo nawa ang bawat isa sa kanila. Itakas mo sila sa kalalagayang nagiging alipin ng iba't ibang mga bagay. Patuloy mo kaming turuan ng iyong mga salita, ng iyong ebanghelyo, na magbibigay kaliwanagan at direksyon sa araw-araw naming buhay. Sa iyo namin ipinagpapasalamat, ipinagtatagubilin ang lahat sa pangalan mo pong Diyos at Kristo Jesus. Ikaw po ang nag-iisa naming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang programang ito ay maaari ding mapanood sa pamamagitan ng Facebook Premiere, araw-araw sa ganap na 7:00 ng gabi. I-search lamang ang ating official Facebook page na MHC Media. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming mga pagtatanghal, mag-subscribe sa ating official YouTube channel na The Most Holy Church. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Sa Smart or Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe or TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. Maraming salamat po!